Hello everyone, welcome back to my vlog. Today, I'm bringing you to one of the most famous historical spot dito sa Hope, British Columbia. Ito ang Otello Tunnel. So from the highway pa lang, sobrang excited na kasi you are already surrounded by mountains and pure nature talaga. After parking, konting lakad lang and makikita mo na agad yung entrance ng trail papunta dito sa mismong Otello Tunnel. And nandito na nga tayo dito sa my main entrance. And usually may gate siya kasi kino-close talaga ito. May time kasi na hindi siya open and may time na open talaga siya. Good thing na research namin na it's open kaya pinuntahan namin. So kapag pasok mo pa lang, makikita mo na kung gaano nakadilim. Kaya much better kung may dala ka talagang flashlight. Kami wala kaming dalang flashlight pero meron naman kaming cellphone. So dito sa loob, medyo malamig siya. And sobrang tahimik kaya maririnig mo yung sarili mong boses na nag-e-echo mismo dito sa may loob. Tingnan mo si kuya may dalang flashlight talaga. Kami cellphone lang kami. Hindi kami prepared, charing. So from here, konti lang yung fast forward para makita nyo talaga kung gaano kahaba itong main tunnel na ito. O, tignan nyo. Dito pala sa part na to ay may tumutulo na tubig kaya tignan mo yung inaapakan mo baka putik na at saka matubig yung inaapakan mo. So, andito na nga tayo, malapit na tayo sa may kabilang mundo, charing. So, well anyway, andito na nga tayo, nasilaw konti yung aking mata dito kasi sobrang liwanag and tignan nyo naman kung gaano kaganda. So, quick history naman tayo as usual. So, itanayo pala itong tunnel na ito noong 1914 bilang bahagi ng Kettle Valley Railway. Ang kamangha-mangha dito ay talagang inukit mismo ng mga engineer yung tunnel na ito sa solid na bato ng granite. So, noong una, 5 tunnel talaga yung ginawa pero ngayon, 3 lang talaga yung open para sa mga turista gaya ng sinabi ko kanina. Makikita mo rin kung gaano kalinaw yung tubig and bluish green talaga yung kulay. Sobrang ganda nito. Pero since late summer kami pumunta, kunti lang yung tubig. Pero kung gusto mo yung mas maraming tubig, pumunta ka mga around spring na. And nandito na nga tayo sa my beach na ito. So from here pa lang walang katapusang picture, walang katapusang video as usual. Ganyan talaga. And dito pa lang makikita nyo na yung mga isda. Diba? Sobrang clear talaga ng tubig dito. Nakikita nyo na yung mga salmon. Free yan. Charing. Pero you need a license para makakuha ng mga ganyan. And ito na nga yung 360 video nitong part na to sa area na ito sa may bridge. Yan. So, kasama ko si Beth dito, ang isa sa mga kaibigan ko. Buti na lang, hindi conflict yung schedule naming dalawa kaya pumuntahan talaga kami dito. Kasi nung last kasi na gusto naming daanin tong area na to ay close siya. And ito na nga yung end ng tunnel na ito. Ito lang yung open. Sabi ko sa inyo, 3 lang, diba? Pero maganda sana kung na-open fully itong pangatlong tunnel. Pero well, anyway, nag-enjoy naman kami kahit papaano. Mga 2 hours drive pala yung pag-drive namin papunta dito kasi doon sa may bandang Abbotsford to Chilliwack. Kasi sobrang heavy yung traffic sa may banda doon kasi pinapalawak yung may kalsada and worth billion din yung pera doon. Buti na lang matitino yung mga kontraktor doon. Kundi nako, maka mayaman na din sila gaya ng Pinas, charing. So from here na nga, nag-video kami. Buti na lang natututo na yung photographer ko kasi iba naman lagi nila akong kasama. And as usual, walang katapusang pag-ikot-ikot na dyan. Nagkakanda-kandahilo talaga ako dito sa video na ito. Diba? Ayan. And dito nga sa spot na to, nakuha yung mga picture ko na naipost ko na previously. Kung nakita nyo yun, ay thank you naman. And ito na nga, pabalik na kami dito sa my main tunnel. And kung pabalik ka palang, makikita mo talaga na mas madilim na nung pagbalik namin kasi around 4:30 na ito nung pabalik na kami. And kukunti lang din na yung bumibisita kasi kung anong oras na din naman. And good thing, worth it talaga tong pag-drive namin kahit mga 2 hours kami nakapunta dito ay okay lang.
Alam nyo ba, buti na lang napuntahan na namin dito kasi after 3 days nitong adventure namin, lumala na yung wildfire. Actually, nung papunta pa lang kami, may nakita kaming helicopter na nagdadala na ng tubig doon sa may mismong sunog. Dito kasi sa may area na to, maraming puno na mga namamatay na kasi may previous wildfire noon din, malapit lang dito sa may Kelowna din. And talagang maraming pine tree na dry na. Kaya sobrang madaling kumalat yung apoy and naka-close actually tong highway na ito ngayon. And ito na nga yung area na sinabi namin na pupuntahan namin bago kami aalis kasi sobrang ganda ng tubig and sobrang init nung pumunta kami dito kaya gusto ng kaibigan ko na maramdaman yung tubig muna dito. And since wala nga kaming dalang damit, kaya yung paalang namin yung naka-feel ng tubig dito. Sobrang fresh and may mga tao actually banda sa may taas na naliligo. Ang swerte naman nila, talagang prepared sila. And dito na nga kami, pabalik na kami and nakikita ko tong puno na to. Talagang na-amaze ako, di ba? Sobrang ganda kasi puno-puno siya ng lumot. Very natural talaga. Nakukutan ako sa mga ganito kasi naman, I'm a nature lover, charing. So from here na, pabalik na talaga kami. And dito na nga nagtatapos ang ating vlog and thank you for watching. Bye!